Kabanata 3271 hanggang Kabanata 3280. Kabanata 3271. Lahat ay nabigla, paano namang maaaring lumitaw ng mag-isa ang ganitong dakilang kapangyarihan? Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ni Yehan na nang dumating ang kapangyarihang parang Diyos, ang kanyang katawan ay direktang nakakulong ng kapangyariang ito, na hindi siya nagbigay ng kahit kaunting lakas para labanan ito. Hindi lamang iyon, lahat ng kasama ni Yehan ay nakakulong din ng kapangyariang parang Diyos na ito, na para bang humihinto ang oras sa walang hangganang espasyong ito at tumigil sa sandaling ito. Ano ang nangyari? Lahat ay natakot, ngunit harapin ang pagkakakulong ng kapangyarihan ng dakilang batas na ito, lahat ay kasing liit ng isang langgam, na para bang maaari na lamang silang maghintay ng hatol ng tadhana ng mundong ito. Pag nanakaw ng isang kaunting kapangyarihan ng batas, mas mabuting huwag itong matuklasan ng taong iyon. Kung ang ninakaw na kapangyarihan ng batas ay hindi sa akin, baka mawasak kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng batas na ito, ngunit kahit ganoon pa man, hindi ninyo ako matatalo ngayong pagkakataong ito. Sa malayong walang hangganang espasyo, ang malamig na tawa ng hindi alam na tao ay nakakatakot. Ang hindi alam na tao ay nasira na ang mga batas ng laro gamit ang kapangyarihan ng batas na kanyang ninakaw. Maaari niyang kunin ang isang kapangyarihan ng batas mula sa mundong ito para harapin sina Yehan at iba pa, ngunit hindi niya magagamit ang kapangyarihang ito para pumatay ng tao dahil ito ay isang kapangyarihan na hindi sa kanya. Ang sinumang magnanakaw ng kapangyarihan ng batas na ito ay makakakuha ng malaking panganib. Sandaling matuklasan ito, ang kanyang buhay sa lungsod ng tadhana ay magiging napakahirap, at maaari pa siyang tuluyang mawasak ng mga batas ng lungsod ng tadhana. Gayunpaman, para harapin si Yehan, handang ipagsugal ng hindi alam na tao ang lahat. Wala siyang ibang pagpipilian kundi umasa sa apat na hindi pangkaraniwang mga tauhan. Sa kasamaang palad, mahirap para sa apat na tauhang ito na harapin si Yehan, kaya kailangan niyang ipagsugal ang kanyang sarili. Sa pagitan ng langit at lupa, sina Yehan at iba pa ay nakakulong ng dakilang kapangyarihan ng batas na ito. Ang kapangyarihan ng batas, ito ay isang dakilang kapangyarihan na lampas sa kapangyarihan ng mga batas. Ito ay kabilang sa dakilang kapangyarihan na maaari lamang hawakan ng mga higanteng lahi. Kahit na ang ganitong kapangyarihan ay kaunti lamang, ang kakilakilabot na kakayahan nito ay hindi maisip. Gayunpaman, kumpara sa pagkabalisa ni Yehan at iba pa, ang kaunting kapangyarihan ng batas na ito ay walang epekto sa apat na lahi. Malinaw namang, ang kaunting kapangyarihan ng batas na bumaba mula sa mundo ay nakatuon kay Yehan at sa mga kasama niya. Mas tiyak pa, sila ay para kay Yehan. Hindi, ang kapangyarihan ng batas na bumaba mula sa langit at lupa ay papunta sa amin. Ano ang nangyari? Ang mga mukha ng mga tao ay lubos na nagbago, at sila ay pinigilan ng kapangyarihan ng batas na bumaba mula sa langit. Parang mga tupa na inihahandog para patayin. Ang kapangyarihan ng batas ay nakatuon sa mga kasama ni Yehan. Baka ba ang mga taong ito ay gumawa ng hindi kaaya-ayang bagay sa lungsod ng tadhana? Kaya't ipinadala ng lungsod ng tadhana ang mga batas para parusahan sila. Ang mga tao mula sa apat na lahi ay nagtinginan ng hindi alam ang gagawin. Bagamat ang kapangyarihan ay parang mga Diyos na nakakatakot sa kanila, hindi sila ang target nito. Sa sandaling iyon, kahit na ang gintong unicorn ay pinigilan ng kapangyarihan ng batas na ito, na umaalingaw-ngaw sa mundong iyon. Nakita ang larawang ito, ang mga mata ng unang emperador na parang Diyos ay nagniningning ng maliwanag. Sa sandaling iyon, hindi niya naiintindihan kung bakit ang mundong ito ay nagpadala ng kapangyarihan ng batas para pigilan sina Yehan at iba pa, na sinasabing ang mga bagay na ginawa ni Yehan at iba pa ay hindi pinaniniwalaan ng unang emperador. Maraming masasamang tao sa mundong ito, at ang mga katuroang tulad ng ang kasamaan ay babayaran ng kasamaan, ay hindi pinaniniwalaan ng unang emperador. Ha 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 ha! Yehan? Bagaman nanalo ka sa lahat ngayong araw, talo ka pa rin sa huli. Sa kapangyarihan ng batas, kahit na ikaw ay isang napakalakas na tao tulad ng emperador ng banal na gulong ng mga tao, kasing liit ka rin ng isang bagay sa harap nito. Ngayon, dapat mong tanggapin ang hatol ng tadhana na ito. Biglang, ang malakas na tawa na parang isang diablo ay kumalat mula sa bibig ni Wang Chuyi sa buong mundo, na nagpatingin sa kanya sina unang emperador, Kang Tianzhou, at Prinsipe Baxia. Hainutan mong hayop, kung talagang may kakayahan ka, lalaban ako sa iyo hanggang sa masira ko ang mga kadena ng mundo. Sigaw ni Lin Chi, na puno ng puot, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang parang isda na maaaring hulihin. Hindi pinansin ni Wang Chuyi ang sigaw ni Lin Chi, tumingin siya kay Yehan na may malupit na mukha at nagsabi, sa iyong mga kamay, ako si Wang Chuyi ay talo ng maraming beses.
Hindi maikakaila na ikaw, Yehan, ay talagang pinakamalaking kalaban na naranasan ko sa aking buhay, ngunit hindi na mahalaga, dahil sa mundong ito, ang taong tumatawa hanggang sa huli ay ang tunay na nanalo. Ninakaw mo ang maraming pagkakataon sa lungsod ng tadhana, bagaman walang makakapigil sa iyong kakayahan na mamuno sa sitwasyon sa lungsod ng tadhana, ngunit kailangan mo pa ring tanggapin ang kasalukuyang tadhana. Sa harap ng kapangyarihan ng batas, paano makakagalaw ng kapangyarihan ng langit at lupa ang mga langgam tulad ninyo? Napakasama ng mukha ni Yehan. Anong paraan ang ginamit ni Wang Chuyi? Sa lungsod ng tadhana, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng batas. Ang kakilakilabot na presyon ay sumiklab mula sa katawan ni Yehan. Hindi siya basta-basta susuko. Kahit nakulungin siya sa langit na ito, bubutasan niya ang langit na ito. Sa sandaling iyon, nagtinginan sina unang emperador at iba pa na may tensyon sa kanilang mga mukha. Ngayong pagkakataong ito, talagang may iba pang plano si Wang Chuyi sa lihim para harapin si Yehan, na nagdulot ng lamig sa kanilang mga puso. Kahit na sama-sama silang lumaban, hindi nila mapipigilan ang kanyang mga paraan. Ang taong ito ay talagang masamang loob at mahirap bantayan. Sa likod ng kanyang mga lihim na sandata, mayroon pang mas malakas na mga lihim na sandata. Ako raw ay isang langgam, ngunit sa kasamaang palad, ikaw ngayon ay isang isda. Ako, isang langgam, ay maaari pang hatulan ang iyong tadhana. Lumakad palabas si Wang Chuyi. Sa sandaling iyon, parang siyang isang Diyos na kumokontrol sa lahat ng nangyayari, tumingin siya kay Yehan na patuloy na umaapaw ng presyon at nagsabi ng may ngisi, sa harap ng kapangyarihan ng batas, anumang paglaban ay walang silbi. Yehan, sa susunod, hayaan mong ipadala ka ng higanteng ito sa impyerno. Sa buong mundo, ang mga mata ng lahat ay tumingin kay Wang Chuyi na lumalapit kay Yehan. Sa sandaling iyon, sina Yehan at iba pa ay nakakulong ng kapangyarihan ng batas, at maaari na lamang silang maghintay ng kamatayan. Xiaohan. Nagkagulay-gulay si Yeching, ang kanyang magandang mukha ay namutla na parang may malubhang sakit, ang gintong unicorn ay patuloy na umaalingaw-ngaw, at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong langit. Kabanata 3272. Wang Chuyi. Ang mga pinuno ng digmaan ng mga hari ng langit ng Tianlong ay muntik ng maluha, at ang kanilang mga tingin ay para bang lulunukin nila ang masamang binata. Wang Chuyi, handa kaming ibahagi ang braso ng Diyos at demonyo, at hayaan mong makalaya ang aking ikatlong kapatid. Lubos na nagbago ang mga mukha ni Li Zhengdao at iba pa, at ang pagkamatay ni Yehan sa kamay ng masamang si Wang Chuyi ay hindi nila nais makita. Huli na? Wala ng braso ng Diyos at demonyo, wala ng Yehan, ako si Wang Chuyi ay walang alalahanin sa lungsod ng tadhana na ito. Ang pagkakaroon ng taong ito sa isang araw ay talagang nakakapagpahirap ng pagtulog at pagkain. Hindi naaantig si Wang Chuyi, at ang napakalaking lakas ng demonyo ay umapaw sa kanya, at ang walang katapusang puot ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa mga mukha ni Li Zhengdao at iba pa. Ang sigaw sa bibig ni Yehan ay umalangaw-ngaw sa langit, at ang walang katapusang presyon ay patuloy na sinusubukang makalaya mula sa mga kadena na dala ng langit, ngunit kahit paano siya magpaghirap, ang mga kadena na parang bilangguan ay parang mga bundok na pumipigil sa mundo, na hindi gumagalaw kahit kaunti. Sa pagkakataong ito, naharap ni Yehan ang pinakamalakas na krisis sa kasaysayan. Sa labas ng lungsod ng tadhana, hindi siya namatay sa krisis na dala ng mga napakalakas na tao, ngunit sa lungsod ng tadhana na ito, mamamatay siya sa kamay ng masamang batang si Wang Chuyi. Ito rin ay nagdulot sa kanya ng kaunting kalungkutan at galit. Huli na namang mamamatay ang taong ito. Maraming tao mula sa apat na lahi ang huminga ng maluwag, ngunit ang ilang tao mula sa lahi ng mga tao ay may komplikadong mga mukha. Gayunpaman, nang ang walang katapusang kawalan ng pag-asa ay kumakalat na sa mundong kinaroroonan ni Yehan at iba pa. Biglang, isang asul na liwanag ang kumislap sa katawan ni Yehan, na nakasabit sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang asul na liwanag na ito ay parang isang mainit na araw na nagliliwanag sa mundo. Sa ilalim ng liwanag na ito, lahat ng bagay sa mundo ay nagising, puno ng malakas na hininga ng buhay. Pagkatapos, ang asul na liwanag na ito ay naging isang berdeng dahon, na lumaki ng walang katapusan sa ibabaw ng ulo ni Yehan, na sumasakop sa nakapalibot na mundo at lahat ng bagay, na hinihiwalay ang lahat ng kapangyarihan, na bumubuo ng sarili nitong mundo. Isang berdeng dahon ang sumasakop sa langit. Ang mga berdeng dahon na puno ng napakalawak na lakas ay sumasakop sa langit at tinatakpan ang araw. Sa sandaling iyon, sa ibabaw ng mga ulo ni Yehan at iba pa, ang mga berdeng dahon ay parang isang piraso ng langit na ganap na sumasakop sa kanila. Sa pirasong berdeng dahon na ito, malinaw na makikita ang mga ugat nito, at bawat ugat ay napakalinaw.
Sa ibabaw ng mga ugat na ito, may mga kaunting napakalihim, dakilang kapangyarihan na nagpapakita ng katotohanan ng langit at lupa. At ang mga kapangyarihang ito ay kapangyarihan din ng mga batas. Nang ang pirasong berdeng dahon na ito ay sumaikop kay Yehan at sa mga kasama niya, ang kapangyarihan ng mga batas na nakakulong sa kanila ay agad na nawalan ng kakayahang pigilan sila, na para bang sila ay nasa ibang mundo sa sandaling iyon, at ang kapangyarihan ng mga batas ng mundong ito ay walang bisa sa kanila. Sa sandaling iyon, huminga ng maluwag sina Yehan at iba pa na nakabawi ng kalayaan. Kanina pa silang nakakulong ng kapangyarihan ng mga batas sa pagitan ng langit at lupa. Ang pakiramdam na mapapatay ng iba ay mas masahol pa kaysa sa mga langgam na tinatapakan. Higit sa lahat, ang pagkakakulong kanina ay muntik nang magtagumpay si Wang Chui na plano pang patayin si Yehan. Ano ang nangyari? Nakita ang berdeng dahon na sumasakop kay Yehan at sa mga kasama niya parang isang asul na langit, ang mukha ni Wang Chui na puno ng puot ay agad na naging malamig. Ito ang kanyang pinakamalaking lihim na sandata laban kay Yehan. Lahat ay akalain na si Yu Honghuang ang kanilang lihim na sandata, ngunit sa totoo lang, sa lihim, maaga pa lang ay nagkasundo na si Wang Chui sa hindi alam na tao para magkasamang harapin si Yehan. Siyempre, kung hindi pa rin matitinag si Yehan, talagang magkakaroon ng kawalan ng pag-asa si Wang Chui na nagplano ng lahat ng ito. Siyempre, ang kanyang mukha ay masama rin sa sandaling iyon, at may mga hindi alam na tao na nakatago sa lihim at sa walang hangganang espasyo. Para harapin si Yehan, ang hindi alam na tao ay ipinaglalaban ang panganib na magnanakaw ng isang kaunting kapangyarihan ng mga batas, at magkakaroon siya ng malaking panganib para dito, ngunit sa sandaling iyon, nang masakop ng berdeng dahon sina Yehan at iba pa, ang kapangyarihan ng mga batas ng mundong ito ay agad na nawalan ng kakayahang pigilan sila. May kaparehong kapangyarihan ng mga batas, paano naman nakakuha ng ganitong kayamanan ang batang ito? Ang boses ng hindi alam na tao ay kasing lamig ng yelo sa libu-libong taon, at lubhang malamig. Sa berdeng dahon na bumabalot kina Yehan at iba pa, may isang kilabot na dakilang kapangyarihan, at ang ganitong dakilang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa kaunting kapangyarihan ng mga batas na ninakaw ng hindi alam na tao. Sa huli, ang hindi alam na tao ay nagnanakaw lamang ng kapangyarihan ng mga batas, na kaunti lamang, at ang kaunting kapangyarihan ng mga batas na ito ay hindi sariling kapangyarihan ng hindi alam na tao, kaya ang lakas nito ay natural na mas mababa kaysa sa tunay na kapangyarihan ng mga batas. Gayunpaman, kahit ganoon pa man, sapat na ang kaunting kapangyarihan ng mga batas na ito para harapin sina Yehan at iba pa. Ano ba ito? Maaari itong labanan ang kapangyarihan ng mga batas ng mundong ito. Nagulat si Prinsipe Baxia. Kung siya ay makakulong ng kapangyarihan ng mga batas, wala siyang lihim na sandata para mapaglabanan ang kakilakilabot na kapangyarihang ito, ngunit si Yehan ay may kayamanan na makapaglaban ng kapangyarihan ng mga batas. Nabigla ang mga mukha ni na unang emperador at Kang Tianzan. Noon pa man, akala nila na si Yehan, na nakakulong ng kapangyarihan ng mga batas ng mundong ito, ay tiyak na mamamatay sa kamay ni Wang Chui, isang masamang tao sa pagkakataong ito, ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang sitwasyon. Kahit nalabanan siya ng kapangyarihan ng mga batas, may pagkakataon pa ring makabawi ang taong ito. Matapos ang pagkakataong ito, aalis na ako sa alyansang ito. Mahinang nagsabi si Kang Tianzang, at ang unti-unting tumitig na mukha ay hindi maaring mabasa kung ano ang iniisip niya. Hindi nagsalita sina unang emperador at Prinsipe Baxia, tanging ang mukha ni Wang Chui ay lalong naging masama. Baka ba sa pagkakataong ito, hindi pa rin niya matatapos ang buhay ng kanyang kalaban. Parang sa pagkakataong ito, hindi pa rin siya nararapat na mamatay, at kahit gamitin pa ang kapangyarihan ng mga batas ay hindi siya mapapatay. May kahulugang tinignan ni unang emperador si Wang Chui, ang kabilang panig ay nagplano sa lihim, ngunit hindi nila alam iyon, kung gagamitin din nila ang ganitong paraan sa kanila, tiyak na mapanganib iyon. Kabanata 3273. Dahon ng body. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga figure na bumabalutin ng mga berdeng dahon, isang tinig ng pagkabigla ang nagmula sa bibig ni Chen Yi ng bundok ng Tiandao. Ngayon, ang mga kasama ni Yehan ay nakabawi na ng kalayaan, ngunit ang kaunting kapangyarihan ng mga batas sa langit sa labas ng berdeng dahon ay hindi pa nawawala, at patuloy itong umaatake sa pirasong berdeng dahon na ito, na para bang sisirain nito ang dahon para patuloy na makakulong kina Yehan at iba pa. Ang dahon ng body, maaari bang iyon ang dahon ng body na kinuha ng ninuno ng mga Taoista nang siya ay bumagsak sa salamin? Nagulat ang mag-asawang Exire na nakaupo sa toro. Alam ng buong bundok ng Tiandao ang pagkakaroon ng dahon ng body. Ito ay nakasulat sa mga sinaunang aklat, ang ninuno ng mga Taoista ay bumagsak sa salamin, at ang isang dahon na kinuha ng kamay ay may habang buhay na katulad ng langit at lupa.
Maaari itong sumikop sa asul na langit mula sa itaas, at yakapin ang buong mundo mula sa ibaba. Ito pala ay isang regalo mula sa lolo ni Nuno daw. Ang mga mata ng ninuno daw ay nakatingin sa langit. Tila alam na niya ang sakuna na ito para sa maliit na pinuno. Ang dahon ng body ay nagpoprotekta sa katawan at maaaring maiwasan ang lahat ng masasamang kahihinatnan. Nagsalita ang taong nakaupo sa toro na may inggit. Sa sandaling iyon, kahit na si Yehan ay alam na ang pinagmulan ng berdeng dahon na ito. Bagamat nang umalis siya sa bundok ng Tiandaw, ang ninuno ng mga Taoista ay nag-iwan ng isang bagay at ibinigay kay Yehan, ngunit hindi niya ito tiningnan at inilagay na lamang sa singsing na somero. Sa sandaling iyon, ang dahon ng body ay talagang nakakaramdam na siya ay dumadaan sa panganib at kusang loob na nagpoprotekta sa kanya. Ito pala ay ang ninuno ng bundok ng Tiandaw. Dapat nang masira ang plano ng masamang si Wang Chuyi. Tumingin sina Li Zhengdao at iba pa sa pwesto ni Wang Chuyi na may malamig na mukha, at ang nakatatakot na puot ay umaapaw na sa ilalim ng berdeng dahon na ito. Sa sandaling iyon, maaaring hindi kayang pigilan ng kaunting kapangyarihan ng mga batas na bumaba mula sa mundo ang pagkakaroon ng berdeng dahon, o baka naman dahil sa ibang dahilan, ito ay dahan-daang nawawala mula sa mundo. Hindi mabuti, natuklasan na tayo. Naramdaman ito, ang hindi alam na tao na nakatago sa lihim ay sumigaw na may takot, at hindi na naglakas na manatili pa rito at mabilis na nawala. Naubos na ang kapangyarihan ng mga batas. Naramdaman din ng mga tao mula sa apat na lahi na nawala na ang dakilang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa, at nang mawala ang kapangyarihan ng mga batas, natural na nakalaya na kina Yehan at iba pa mula sa pagkakahamak. Parang may oras ring limitasyon ang kapangyarihan ng mga batas, ngayon na ang oras para tayo ay magbalik. Biglang, lumabas ang lahat sa ilalim ng mga berdeng dahon, iniwan ang proteksyon ng mga ito. Si Yehan din ang nanguna sa paglabas na may puot sa mukha. Halos na niyang ang mamatay sa kamay ng masamang si Wang Chuyi. Ngunit nang umalis si Yehan sa proteksyon ng berdeng dahon, isang kakilabot na presyon ang muling bumaba sa tuktok ng langit. Ang presyong ito ay naiiba sa presyon na dala ng kapangyarihan ng mga batas, kundi isang uri ng hininga ng hari at emperador, at hindi ito para sa lahat kundi para kay Yehan lamang. Ito ay, ang banal na sakuna, may isang tao na pagdadaanan ang banal na sakuna. Nagulat sina Li Zhengdao at iba pa, pati na rin ang mga mula sa apat na lahi ay naramdaman ito. Sa sandaling iyon, sino ang pagdadaanan ang banal na sakuna? Dating na ang banal na sakuna. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, at isang sinag ng maliwanag na liwanag ang parang pumuputol sa langit. Ito ay pinigilan ng kapangyarihan ng mga batas kanina, na nagbigay daan kay Yehan na masira ang mga kadena ng batas ng langit ng hindi nakikita, na umabot sa punto na sapat na para matrigger ang pagdating ng banal na sakuna. Banal na sakuna. Matagal nang hinihintay ni Yehan ang araw na ito. Mula nang makuha niya ang kontrol sa batas ng langit, hinihintay niya ang pagdating ng banal na sakuna. Lamang matapos ang banal na sakuna ay maaari siyang maging banal na hari. Ito ang pinakamataas na antas ng mga batang malalakas sa kasalukuyan, at kakaunti lamang ang nakakaabot sa ganitong antas. Lamang si Yehan, na kasalukuyang nangunguna sa 5 hindi pangkaraniwang figure, ang nasa isang medyo nakakahiya na sitwasyon, na kalahating banal lamang. Lamang kapag pumasok na siya sa antas ng banal na hari ay maaari siyang tawaging tunay na batang malakas, maliban na lamang kay Yehan, na ang lakas ay hindi masusukat gamit ang antas. Ang mga kakilakilabot na ulap ng sakuna ay unti-unting nabuo sa tuktok ng langit, na nagpaitim pa ng mundo, ngunit ang lugar kung saan nagtitipon ang mga ulap ng sakuna ay mas malapit kina Yehan at iba pa, at tila ito ay dadating ng mas mabilis. Sa mundo, lahat ay nakatingin sa larawang ito. Sino ang pagdadaanan ng banal na sakuna sa sandaling iyon? Gayunpaman, sa ilalim ng mga tinging iyon, nakita silang lumalabas si Yehan na parang naglalakad lamang. Habang siya ay naglalakad, ang ulap ng sakuna na nabuo sa tuktok ng langit ay lalong nagiging magulong, at ang presyon mula sa langit at lupa ay parang isang bundok na bumaba sa kanyang katawan. Ikatlong kapatid. Nakita ito, sina Li Zhengdao at iba pa ay nagulat at natuwa. Si Yehan ay pagdadaanan ang banal na sakuna sa sandaling iyon. Sa sandaling matapos niya ito, agad na makakamit niya ang antas ng banal na hari. Kapag nangyari iyon, ang kanyang lakas ay magbabago ng lubos, at kahit na magsama-sama pa ang ibang apat na hindi pangkaraniwang figure, baka hindi na sila makapagtagumpay laban sa kanya. Kabanata 3274. Si Yehan ang pagdadaanan ang banal na sakuna. Tila ang pagpigil ng kapangyarihan ng mga batas kanina ay naging dahilan para maabot ng taong ito ang punto na kayang umatake sa banal na hari. Talagang maswerteng mabuhay si Yehan. Hindi lamang siya namatay sa ilalim ng pagkakakulong ng mga batas, kundi pati na rin ay pagdadaanan na niya ang sakuna.
Kung matagumpay na makalampas si Yehan sa sakuna, hindi ba't lalo pang lalakas ang kanyang lakas? Nakakatakot. Bahagyang naging masama ang mga mukha ng mga batang malalakas mula sa apat na lahi. Habang mas lumalakas si Yehan, walang anumang benepisyo ito para sa kanila sa kasalukuyan. Siyempre, kung ang lahi ng mga tao ay babalik sa kanila, mabuti naman kung lalakas si Yehan, ngunit sa kasamaang palad, huli na para umatras ngayon. Ito pala ay pagdadaanan na niya ang banal na sakuna. Nagulat ang magagandang mata ni Kang Tianzang, at ang katotohanan na pagdadaanan na ngayon ni Yehan ang banal na sakuna ay talagang nagulat sila bilang mga hindi pangkaraniwang figure. Pagdadaanan ng banal na sakuna, sa sandaling matagumpay na makalampas ang bastardo na ito sa banal na sakuna, hindi na ba natin kayang pigilan pa siya sa lungsod ng tadhana na ito? Malungkot ang mukha ni Prinsipe Baxia, at walang sino man ang makakapigil kay Yehan ngayon. Pagkatapos niyang maging banal na hari, sino pa ang makakapigil sa kanya? Sasama-sama ba ang apat na hindi pangkaraniwang figure? Alam ng mga ito tulad ni unang emperador at Wang Chui ang sagot dito. Sa sandaling maging banal na hari si Yehan, walang sino man ang makakapigil sa kanya sa lungsod ng tadhana. Sa oras na iyon, talagang mabubuhay sila sa ilalim ng kapangyarihan ni Yehan lamang, at ang sitwasyon na siya ang naghahari sa lungsod ng tadhana ay magiging isang tiyak na katotohanan. Maliban na lamang kung lubos na mapapabuti ang lakas ng apat na ito, baka may pagkakataon pa silang makipagkompetensya kay Yehan. Pagdadaanan ng banal na sakuna, kung makikialam tayo, maaari ba nating ipamatay siya sa ilalim ng banal na sakuna na ito? Malamig na ngumiti si Wang Chui, tumingin siya sa kakilakilabot na ulap ng sakuna na lumitaw sa tuktok ng langit na may masamang mukha. Ang mga mata ni naunang emperador, Kang Tianzan, at Prinsipe Baxia ay biglang nagliwanag ng takot. Talagang masama ang taong ito, at plano niyang atakehin si Yehan habang ito ay nagdadaan ng banal na sakuna. Wang Chui, dumating na ang banal na sakuna ngayong araw. Hayaan kong makalaya ka muna ngayon, ngunit itatala ko ang utang na ito at tiyak kong ibabalik ko ito sa hinaharap. May puot sa mukha ni Yehan. Bagamat alam niyang hindi lamang si Wang Chui ang gumawa nito nang gamitin niya ang kapangyarihan ng mga batas kanina, malaki pa rin ang papel niya rito. Kung hindi dahil sa mga berdeng dahon na ibinigay ng ninuno ng mga Taoista, mamamatay na siya ngayon sa kamay ni Wang Chui. Paano niya makakalimutan ang utang na ito? Narinig ito, ngunit hindi nagsalita si Wang Chui na may ngisi sa mukha. Ngumiti siya at bahagyang tumalikod. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Yehan sa sandaling iyon. Malapit na siyang makalampas sa sakuna. Gayunpaman, hindi pa umaatres ang apat na lahi at patuloy pa ring nanunood sa mundong ito. Hindi pa rin alam kung matagumpay na makakalampas ang kabilang panig sa banal na sakuna. Mga kaibigan, magbabantay tayo para sa ikatlong kapatid habang siya ay dumadaan ng sakuna. Kahit gaano pa kalakas ang presyon, hindi natin hahayaan ang mga taong ito na makagambala. Parang espada ang tingin ni Li Zhengdao, at isang malakas na lakas ng espada ay umaapaw sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, sama-samang lumabas ang mga kasama ni Yehan na parang mga unang sundalo at lumitaw sa harap ng apat na lahi. Kung plano ng apat na lahi na sirain ang pagdadaan ng sakuna ni Yehan, hindi sila mananahimik kahit gaano pa kalakas ang apat na lahi. Si Yehan ang kaluluwa ng kanilang grupo, at wala na silang kahulugan kung wala siya. Nakita ito, hindi pa gumagawa ng anumang aksyon ang apat na lahi sa ngayon. Kung gagawin nila ito, hindi naman sila natatakot sa lakas ni Yehan. Buzz. Sa tuktok ng langit, mula sa kakilakilabot na ulap ng sakuna, mga alon ng napakalakas na presyon ang bumaba na para bang banibigat si Yehan at gustong durugan ang kanyang katawan. Kasabay ng paglitaw ng ulap ng sakuna, ang berdeng dahon ay kusang loob ng bumalik sa singsing na somero ni Yehan. Ngunit sa sandaling iyon, ang ulap na nagpaitim ng langit at lupa sa tuktok ng langit ay biglang naging makulay. Ang iba't ibang kulay ay magkakaugnay sa kakilakilabot na ulap na parang isang magandang paputok na namumulaklak sa tuktok ng langit. Sa huli, ang grupo ng mga kakilakilabot na ulap ng sakuna ay naging isang kakilakilabot na lilang ulap ng sakuna. Habang patuloy na nabubuo ang lilang ulap ng sakuna, lalong lumakas ang presyon sa pagitan ng langit at lupa. Kahit na ang apat na hindi pangkaraniwang figure na hindi nasa ilalim ng ulap ng sakuna ay naramdaman ang presyon ng langit at lupa na hindi nila kayang tiisin. Napakalakas ng ulap ng sakuna na ito, at ito pa ay isang lilang ulap ng sakuna. Anong klaseng banal na sakuna ito? Nagulat ang mukha ni Prinsipe Baxia. Ang lahi ng mga tao ay kailangang dumaan sa banal na sakuna kapag pumasok sa antas ng banal na hari.
Ang lahi ng mga demonyo ay kailangang dumaan sa sakuna ng dakilang demonyo kapag pumasok sa antas ng dakilang demonyo, ang lahi ng mga dyablo ay kailangan din nito, at ang lahi ng mga Diyos ay kailangang dumaan sa sakuna ng mga Diyos, ngunit ang banal na sakuna na pagdadaanan ngayon ni Yehan ay hindi pa nakikita ng sinuman, kahit na si Kang Tianzan na mula sa lahi ng mga tao ay hindi pa nakakita ng ganitong kagandang sakuna. Lilang ulap ng sakuna, ang ganitong banal na sakuna ay tila hindi pa lumitaw sa kasaysayan ng lahi ng mga tao, at ang lakas ng banal na sakuna na ito ay mahigit 10 beses na mas malakas kaysa sa karaniwang banal na sakuna. Wala silang makapag-isip-isip tungkol sa banal na sakuna na pagdadaanan ngayon ni Yehan. Ang lakas ng banal na sakuna na ito ay mas malakas kaysa sa ulap ng sakuna na kanilang naranasan noong una silang nagdadaanan ng sakuna. May mga pagdududa rin sa mukha ni Kang Tianzan. Anong klaseng banal na sakuna ang pagdadaanan ngayon ni Yehan? Bakit napakalakas ng banal na sakuna ng ikatlong kapatid? Itinaas ni Li Zhengdao ang kanyang mga kilay na parang espada. Hindi pa niya nakikita ang ganitong lakas ng banal na sakuna. Makakalampas kaya si Yehan sa pagsubok na ito? Uy, hindi ba't ito ang sakuna ng emperador na iyong naakit? Biglang narinig ni Yehan ang boses ni Suzaku sa kanyang isipan. Bilang isang matandang halimaw ng lahi ng mga demonyong banal, mas may karanasan siya. Ang banal na sakuna na na-trigger ngayon ni Yehan ay maraming pagkakatulad sa maalamat na sakuna ng emperador. Sakuna ng emperador. Tumangala si Yehan sa langit. Hindi pa niya ito nakikita o naririnig. Ang lilang hangin ay ang hininga ng emperador sa pagitan ng langit at lupa, at ito ay malawak at walang hanggan. Sa sandaling iyon, sa banal na sakuna na na-trigger ng batang ito, mayroong maraming lilang hangin na hininga rin ng emperador. Ito ay napakatulad ng maalamat na sakuna ng emperador, ngunit bihira lang itong mangyari sa kasaysayan. Narinig ang mga salita ni Suzaku, tinanong ni Yehan, mas nakakatakot ba ang sakuna ng emperador kaysa sa karaniwang banal na sakuna? Kabanata 3275. Hehe, maghintay ka na lang na mapahamak batang ito. Bagamat hindi ko pa nakikita ang sakuna ng emperador, ngunit mga alamat na sa ilalim ng sakuna ng emperador, kailangan mong dumaan sa siyam na kidlat na bagyo. Hindi alam kung gaano karaming beses na mas malakas ito kaysa sa karaniwang banal na sakuna. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yehan. Ang siyam na kidlat na babagsak sa kanya ay kapangyarihan ng langit at lupa. Ang mga karaniwang banal na sakuna ay kadalasan ay 2 o 3 kidlat lamang. Gayunpaman, sa panganib ay mayroon din namang pagkakataon. Narinig kong sa sandaling makalampas sa sakuna ng emperador, ang hininga ng emperador ay magbibigay ng biyaya sa taong dumadaan nito at mapapabuti ang isa sa kanyang mga kakayahan. Paano mapapabuti? Tanong ni Yehan. Nagsabi si Suzaku, hindi pa ako nakakaranas ng sakuna ng emperador, kaya hindi ko alam. Marahil ay malalaman mo na kapag natagumpay kang makalampas dito. Hindi na nagtanong pa si Yehan. Napakatakot ng sakuna ng emperador na ito kaya kailangan niyang harapin ito ng buong lakas. Sa pagitan ng langit at lupa, ang kakilakilabot na presyon ay patuloy na kumakalat. Sa loob ng lilang ulap ng sakuna, naramdaman ng lahat na ang kapangyarihang nakakabigat sa mundo ay nagbubuo. Sa sandaling dumating ang kapangyariang ito, tiyak na ito ay isang mapangwasak na kapangyarihan ng langit at lupa. Ano bang klaseng banal na sakuna ito? Tumingin sila sa kakilakilabot na lilang ulap ng sakuna na nagbubuo sa tuktok ng langit, at patuloy pa ring umalangaw-ngaw ang tanong na ito sa isip ng lahat. Hindi pa sila nakakakita ng ganitong lakas ng banal na sakuna. Maaari bang, ito ay ang maalamat na sakuna ng emperador? Nag-isip si unang emperador na may maliwanag na mga mata, at matagal siyang nag-isip bago maisip ang sakuna ng emperador na ito. Sakuna ng emperador. Nagtataka ang mga mukha ni Kang Tianzan at Prinsipe Baxia. Kahit anong banal na sakuna pa ito, tingnan na lang natin kung makakalampas siya. Malamig na ngumiti si Wang Chuyi. Dating na, sa oras na iyon, sa loob ng kakilakilabot na lilang ulap ng sakuna, isang grupo ng lilang kidlat ang parang sumiklab mula sa puwang na parang gulong. Ang grupo ng lilang kidlat na ito ay parang isang higanteng bitin o isang dragon, na may dalang kakayahang sirain ang langit at lupa, at direktang bumagsak patungo kay Yehan sa walang hangganang espasyo. Ang paglitaw ng lilang banal na kidlat ay nagpahusay pa ng presyon sa pagitan ng langit at lupa. Ang presyong kumakalat sa lahat ng direksyon ay nagpapatakbo pa atras kina Li Zhengdao at iba pa, pati na rin ang 4 na lahi. Bagamat hindi sila ang target ng lilang banal na kidlat, hindi nila kayang tiisin ang presyon nito. Sobrang lakas. Sa ibabaw ng walang hangganang espasyo, matigas ang mukha ni Yehan. Habang bumababa ang lilang banal na kidlat, bago pa man ito tumama sa kanya, naramdaman na niya ang panganib na mapasira.
Agad namang lumitaw ang espada ng mga sakuna sa mga kamay ni Yehan, at ang kakilakilabot na kapangyarihan ay kumakalat sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Yehan ay naging isang itim na liwanag at tumalon patungo sa kidlat na bagyong bumababa mula sa tuktok ng langit. Umaalingaw-ngaw ang Diyos at demonyo. Harapin ang napakalakas na lilang banal na kidlat na ito, hindi nagdalawang isip si Yehan at pinalakas pa ang kanyang lakas sa labis. Idinagdag pa niya ang kanyang lihim na sandata, kaya ang lakas ng espadang ito ay napakalakas na kahit ang apat na hindi pangkaraniwang figure ay masasaktan ng husto kung sila ang harapin nito. Sa isang iglap, sa ilalim ng mga nakakagulat na tingin mula sa lahat sa langit at lupa, ang makapangyarihang espada ni Yehan ay sumalpok ng husto sa bumababa na lilang banal na kidlat. Pagkatapos noon, nagulat ang lahat nang makita na sa pagsalakay ng lilang banal na kidlat na iyon, kahit na ang batang malakas na tulad ni Yehan ay walang lakas na makalaban at direktang ibinagsak sa lupa ng kidlat na iyon. Rumble! Nanginginig ang lupa at gumuguho ang mga bundok, at isang napakalakas na kapangyarihan ang nagwawasak sa pagitan ng langit at lupa. Kahit na nasa walang hangganang espasyo, naramdaman ng mga tao ang panginginig na dulot ng paggalaw ng buong lupa. Ikatlong kapatid. Tumingin sila sa nakakagulat na larawan sa lupa, at lubos na kinabahan sina Li Zhengdao at iba pa. Si Yehan ay ibinagsak sa malalim na lupa, at hindi na siya makita pa. Ang mga lupain sa paligid ay bumagsak pa dahil sa pagsalakay ng lilang banal na kidlat. May araw din ang bastardo na ito. Ngumisi si Prinsipe Baxia, at masamang ngumiti rin si Wang Chui, marahil, hindi na natin kailangang gumawa ng aksyon, dahil mapapagtatapos na siya ng banal na sakuna na ito sa ating lugar. Napakatakot ng banal na sakuna na ito at talagang mapanganib, at ito pa lamang ang simula. Tumangalasik ang Tianzang sa ulap ng sakuna na patuloy pa ring nagbubuo sa tuktok ng langit na hindi kalayuan. Ang unang banal na kidlat pa lang ay napakatakot na, kaya hindi maisip kung gaano pa kalakas ang mga susunod pa. Boom! Sa lupa, pumasok si Yehan palabas ng lupa. Napakasira ng kanyang itsura sa sandaling iyon. Sa pagsalakay ng lilang banal na kidlat, nasira ang kanyang mga damit at nakalantad ang kanyang matibay at makapangyarihang tanso na balat. Isang daloy ng dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang unang lilang banal na kidlat pa lang ay nagdulot na sa kanya ng matinding pinsala. Kabanata 3276. Biglang, sa kakilakilabot na lilang ulap ng sakuna sa tuktok ng langit, muli nang lumitaw ang pangalawang makulay na banal na kidlat, na parang isang dragon na sumisira sa mundo, na umaabot sa buong langit, na naging isang lilang sinag ng liwanag na tumatakbo patungo sa napakasirang si Yehan sa lupa. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tiningnan ang lilang banal na kidlat na muling bumababa. Naramdaman niya na kumpara sa unang lilang banal na kidlat, ang pangalawang lilang banal na kidlat na ito ay medyo mas nakakatakot. Patayin! Ang kakilakilabot na puot ay walang katapusang kumalat sa katawan ni Yehan, at ang mga matapang na ekspresyon ay patuloy na kumikislap sa kanyang mga maitim na mata. Paano susuko si Yehan sa sakuna ng emperador na ito? Parang mga palad na kayang paluwagin ang langit at lupa, ang palad ni Yehan ay parang isang higanteng kamay na sumusuporta sa langit, at siya ay galit na hinampas patungo sa lilang banal na kidlat na bumababa mula sa tuktok ng langit. Isara ang mundo. Sa isang sandali, ang palad na parang nagtatakip sa langit ay parang isang madilim na ulap na parang gustong takpan ang buong langit. Nang magkabanggaan ang palad na iyon at ang bumababa na lilang banal na kidlat, isang hindi maipararawang tunog ng pagbanggaan ang sumiklab na umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ang lahat na nakakakita ng larawang ito mula sa malayo ay naramdaman na muntik nang pumutok ang kanilang mga tainga dahil sa panginginig. Gayunpaman, bagamat napakatakot at walang katapat ang selyo ng langit at lupa ni Yehan, at kahit na ang isang malakas na tao tulad ni Yu Honghuang ay hindi kayang tiisin ang isang palad nito, ngunit harapin ang lilang banal na kidlat na ito, mukhang medyo mahina pa rin siya. Ang kakilakilabot na palad ay pinunit ng lilang banal na kidlat, at ang matingkad na lilang liwanag ay muling tumama sa katawan ni Yehan. Boom! Nanginginig ang walang hangganang espasyo, umalangaw-ngaw ang langit at lupa, at sa abot ng paningin ng mga tao sa paligid ng mundo, ang bahaging iyon ng lupa ay parang tinamaan ng isang kakilakilabot na meteorito. Isang malaking butas na may lapad na ilang daang metro ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang mga lupain sa paligid ay patuloy pa ring bumabagsak, at si Yehan na nakatayo pa sa lupa kanina ay nailibing na sa kakilakilabot na butas na iyon. Ang kakilakilabot na ulap ng sakuna ay bumababa mula sa kalangitan, na sumisira sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng mga tao sa paligid ng mundo ay lubos na nagulat. Ang larawan sa lupa ay hindi maipararawan. Ang lupa ay patuloy na bumabagsak, at si Yehan ay nailibing na sa walang katapusang lalim ng butas na iyon. Xiaohan. Namutla ang mukha ni Ye Qingqiao, at hawak-hawak niya ang kamay ni L. Zishuan.
Ang kakilakilabot na anyo ng lilang banal na kidlat na ito ay parang galit ng isang banal na emperador. Ikatlong kapatid. Nababagabag din ang mga mukha ni na Li Zhengdao at iba pa. Ang banal na sakuna na naranasan ni Yehan ay napakatakot na maraming beses na mas malakas kaysa sa banal na sakuna na kanilang naranasan noon. Baka patay na ang bastardo na ito dahil sa pagkakitama ng lilang banal na kidlat na iyon. Malamig na ngumisi si Prinsipe Baxia, at isang matinding kasiyahan ang kumikislap sa kanyang mapangahas na mukha. Ang galit na pinigilan niya mula kay Yehan ay sa wakas ay may pagkakataong may buhos. Talagang nararapat na tawaging sakuna ng emperador, bihira ito sa mga henerasyon. Ang unang dalawang sakuna ay maraming beses na mas nakakatakot kaysa sa mga sakuna na naranasan natin. Narinig kong ang sakuna ng emperador ay may 9 na sakuna sa kabuuan. Habang mas lumalayo ka, mas lumalakas pa ang kapangyarihan ng sakuna. Ang mga itim na mata ay kumikislap, at ang mga mata ni unang emperador ay parang mga Diyos. Bukod sa matandang halimaw na si Suzaku, tanging si unang emperador lamang ang medyo nakakaalam tungkol sa sakuna ng emperador sa mundong ito. Ayon sa mga sinaunang talaan ng mga Diyos, ang sakuna ng emperador ay maaaring tawaging dakilang sakuna ng paglalakbay sa pagitan ng langit at lupa. Sa sandaling ito ay matrigger, malapit ng mamatay, at kung hindi makakalampas, mamamatay lamang ito sa ilalim ng sakuna ng emperador. 9 na sakuna ng langit, kaya't may 7 sakuna ng langit pa na darating. Malamig na ngumiti si Wang Chuyi. Ang ganitong lakas ng sakuna ng langit ay dapat na sapat na para sirain ang batang lalaking iyon, hindi ba? Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa malaking butas na iyon. Ang isang batang lalaking kasing lakas ni Yehan ay hindi makapijaw sa lilang kidlat. Sa sandaling iyon, si Yehan ay nailibing sa butas na iyon, kahit na hindi siya mamatay, baka napakasakit na ng kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, sa loob ng walang katapusang lalim ng malaking butas na iyon, isang figure ang sumiklab palabas nito. Sa kanyang tanso na balat, may mga napakalalim na sugat na dumadaloy ng dugo. Nakita ito, huminga ng maluwag sina Ye Qing, Ao Zishuan, Li Zhengdao at iba pa. Bagamat napakasira at napakasakit ng batang lalaki, mahalaga na siya ay buhay. Hindi alam ng ikatlong kapatid kung anong klaseng banal na sakuna ito na kanyang nararanasan. 2 sakuna na ang naranasan niya, may darating pa bang iba? Marahil bilang sagot sa mga salita ni Li Zhengdao, sa lilang ulap ng sakuna sa sandaling iyon, muli nang darating ang ikatlong sakuna. Rumble! Ang kakilakilabot na ulap ng sakuna ay muling dumating, na bumababa mula sa langit. Sa lupa, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo, ang kanyang mga matapang na mata ay nakatitig sa ikatlong bumababa na lilang banal na kidlat. Ang lilang sinag ng liwanag ay bumagsak, ang kidlat ay umalangaw-ngaw, at muli namang kailangang tiisin ng mundo ang kakilakilabot na kapangyarihang sumisira. Umalis ka! Malakas na sumigaw si Yehan na parang isang mabangis na sinaunang hayop. Ang kanyang mga paa ay galit na tumama sa lupa, at 2 nakakagulat na bakas ng paa ang lumitaw sa magulong lupa. Pagkatapos, ang kanyang matibay na katawan ay biglang tumalon pataas, at hinawakan niya ang lilang banal na kidlat gamit ang kanyang katawan nang hindi gumagamit ng anumang mga galaw ng sining ng digmaan. Ang ganitong kabaliwan ay direktang nagulat ng husto ang mga tao sa mundo, kahit na ang mga mata ng 4 na hindi pangkaraniwang figure ay may matinding pagkabigla. Nasiraan ng bait ang taong ito. Kabanata 3277. May bahid ng pagkabigla sa mga mata ni Kang Tianzan. Sa sandaling iyon, si Yehan ay isang baliw sa mga mata ng lahat, kahit na sina Li Zhengdao at iba pa ay nagulat sa mga aksyon ni Yehan. Xiaohan. Lalong nababagabag ang mga mata ni Ye Qing, ngunit batay sa kanyang pagkakakilala kay Yehan, hindi naman ganon kabaliw ang huli para tanggapin ang sakuna gamit ang kanyang katawan. Kahit na harapin ang anumang mapanganib na sitwasyon, hindi siya mawawala ng bait. Boom! Ang kakilakilabot na pagbanggaan ay naging sanhi ng matinding panginginig ng mundo. Naramdaman ng lahat ang isang malakas na puwersa ng panginginig na kumakalat sa walang hangganang espasyo. Ang puwersang ito ay maaaring pangamatay pa sa isang bihasang mandirigma sa kalahating banal na antas. Ang ganitong kakilakilabot na epekto ay nagbomba muli kay Yehan pababa sa lupa. Ang lupa ay matinding nanginginig, at muli namang nawala si Yehan sa paningin ng lahat. Yuga! Biglang, isang tunog na parang pagtakbo ng libu-libong hayop ang narinig mula sa lupa, na sinamahan ng mga bato na lumilipad sa buong langit. Ang figure ay matapang na nakatayo sa ibabaw ng walang hangganang espasyo. Halika pa! Ang kanyang hubad na dibdib ay natatakpan ng mga sugat. Itinaas ni Yehan ng mataas ang kanyang ulo at kumurap ng daliri sa kakilakilabot na ulap ng sakuna na patuloy na nagbubuo sa itaas ng langit. Ang kanyang makisig na mukha ay may ekspresyon ng hindi susuko, isang bahid ng pagmamataas na hindi magsusumikap ng ulo.
Hindi, ang taong ito ay nagpapalakas ng kanyang katawan gamit ang kapangyarihan ng ulap ng sakuna. Maliwanag ang mga mata ni Kang Tianzhu, at ang kanyang magagandang mata ay diretang nakatitig sa tanso na balat ni Yehan. Sa kanyang matibay na katawan, may mga kaunting dakilang kapangyarihan na kumakalat. Gamitin ang sakuna ng langit para palakasin ang katawan. Medyo masama ang mukha ni Prinsipe Baxia. Pareho sila ng iniisip ni Wang Chuyi, ang higanti ng lahi ng mga demonyo, na umaasa na mamatay si Yehan sa ilalim ng sakuna ng emperador na ito. Talagang nararapat na tawaging maliit na pinuno. Namamangha ang mukha ni Chen Yi. Nakikita ng lahat sa mundong ito ang mga aksyon ni Yehan ngayon. Ang paggamit ng sakuna ng langit para palakasin ang katawan ay isang napakalakas na desisyon, at bihira lamang ang may ganitong lakas ng loob sa mundong ito. Ngunit ito rin ay nagpapakita ng lakas ng kanyang Mad Jihad body. Boom! Sa tuktok ng langit, muli namang bumaba ang kakilakilabot na lilang banal na kidlat. Ang lilang sinag ng liwanag na ito ay sumisira sa langit at lupa, at si Yehan na hubad sa itaas na bahagi ng katawan ay tumakbo pasulong, at ang kanyang payat na katawan ay galit na tumatagpo sa bumababa na sakuna. Ito ang ikaapat na sakuna na darating, mas malakas kaysa sa mga nakaraang tatlong sakuna. Ngunit ang figurang humaharap sa malakas na pag-atake ng lilang banal na kidlat ay naramdaman na siya ay medyo nasa sabik, kahit na kailangan niyang tiisin ang napakasakit na dulot ng sakuna na ito. Gayunpaman, malaki rin ang benepisyong dala ng sakit na ito. Matapos maranasan ang unang dalawang sakuna, naramdaman din ni Yehan na ang pagsalakay ng sakuna ay makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang Mad Jihad body. Ang pagtuklas na ito ay syempre nagpasaya kay Yehan. Kung makakatulong ang sakuna na ito na mapabuti ang kanyang Mad Jihad body, kahit gaano pa kalakas ang sakit na kanyang titiisin, sulit pa rin ito. Sa isang iglap, muli namang ibinagsak ng lilang banal na kidlat ang katawan ni Yehan pababa sa lupa. Ang lakas at bilis ng pagbomba ng lilang banal na kidlat ay nagpakatakot sa lahat sa mundo. Ipinapalakas ng ikatlong kapatid ang kanyang katawan gamit ang sakuna ng langit. Anong mga pagbabago ang mangyayari? Inaasahan ni Li Zhengdao ito. Ang sakuna ngayon ay hindi na panganib para kay Yehan, kundi isang bihira pang pagkakataon. Wow! Ang buong langit ay natatakpan ng alikabok, at muli namang lumitaw si Yehan. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Yehan ay napapalibutan ng mga kaunting lilang kidlat na liwanag, na ginawang parang katawan ng kidlat ang kanyang katawan. Ang kanyang hiyaw ay parang pag-alingaw-ngaw ng Diyos ng kidlat sa mundo. Apat na sakuna ng langit pa lamang ang naranasan niya, ngunit ang Mad Jihad body ni Yehan ay umusad na ng kalahating hakbang. Sa sandaling maranasan na niya ang lahat ng siyam na sakuna ng langit, tiyak na tataas pa ang antas ng kanyang Mad Jihad body. Sa kasalukuyan, ang Mad Jihad body ni Yehan ay nakamit na ang maliit na tagumpay sa ikalawang antas ng Nirvana. Ngunit matapos maranasan ang pagsalakay ng apat na sakuna ng langit, ang Mad Jihad body ni Yehan ay napromote na sa estado ng Nirvana Great Achievement, at ang susunod na hakbang ay ang kumpletong estado ng Nirvana. Gayunpaman, ang kakilakilabot na kalubhaan ng sakuna ng emperador ay nagdulot sa kanya ng malabong pagdama na maaari niyang gamitin ang sakuna ng emperador na ito para itaas ang Mad Jihad body sa ikatlong antas ng pagpapatunay ng daang tama. Sa tuktok ng walang katapusang langit, patuloy pa ring nagbubuo ang lilang ulap ng sakuna na nakakaakit ng pansin ng mundo. Sa loob ng lilang ulap ng sakuna, may isang dakilang presyon ng emperador na sumiklab, at ang lakas nito ay umaalingaw-ngaw sa mundo. Malapit nang dumating ang ikalimang ulap ng sakuna, at ang senyales ng pagsabog ng mapangwasak na kapangyarihan ay nakakatakot na ikabigla. Kabanata 3278. Umuulan ng dilim. Sa oras na iyon, hindi alam kung sino ang bumulong na naging sanhi para maraming tao napansin na unti-unting lumalim ang liwanag sa mundo. Ano ang ibig sabihin ng pagdilim? Alam ng lahat sa mundong ito na kapag umiitim na, ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay babalutin ang lupang ito, at kasunod nito ay ang isang kakila-kilabot na dagat ng mga hayop. Nakita ito, ang mga kilay ng apat na hindi pangkaraniwang figure ay tumirek. Nais pa rin nilang alisin si Yehan, ngunit umiitim na ngayon. Kapag umiitim na, kailangan nilang bumalik sa kanlungan. Hindi nila kayang tiisin ang pagsalakay ng kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Oras na para umalis. Sa sandaling dumating ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo, hindi natin kayang pigilan iyon. Sinulyapan ni Kang Tianzhu ang batang lalaking hubad sa itaas na bahagi ng katawan na matapang na nakatayo sa tuktok ng langit. May bahid ng pagsisisi sa kanyang magagandang mata. Kahit na hindi niya maalis si Yehan, nais pa rin niyang makita ang sandaling siya ay umakyat sa trono ng banal na hari, gaano siya kasing lakas at karangyan kapag naging banal na hari na siya. Ngunit sa sandaling iyon, paparating na ang gabi, at kailangang umalis ng maaga ang mga tao sa mundong ito.
Matapos sabihin iyon, kumaway si Kang Tianzang at mabilis na umalis sa kalangitan kasama ang lahi ng mga tao. Hindi na maaaring magpatuloy ngayong araw ang pagharap kay Yehan. Kahit na lalong lalakas pa si Yehan pagkatapos ng araw na ito, hindi na rin mababago ang katotohanan. Ang napakalakas na sakuna ay naging daan para mapabuti niya ang kanyang lakas, paano pa niya haharapin iyon? Matapos ilabas ni Kang Tianzan ang lahi ng mga tao, umalis din si unang emperador kasama ang lahi ng mga Diyos nang walang anumang pag-aalala. Nakita ito, medyo masama ang mukha ni na Wang Chui at Prinsipe Baxia. Matapos nilang talakayin ng matagal at magplano hanggang sa puntong ito na lang ba ang magiging resulta ngayong araw? Medyo hindi makapaniwala sina Wang Chui at Prinsipe Baxia, ngunit ngayong umalis na sina Kang Tianzan at unang emperador, lalong lumiliit ang kanilang pagkakataong harapin si Yehan. Bukod pa rito, hindi pa rin alam kung paano nila haharapin si Yehan ngayon, ang kakilakilabot na kalubhaan ng sakuna ay hindi kayang lapitan kahit ng mga batang malalakas tulad nila. Ang babaeng iyon, ang Diyosa ng Tadhana, ay talagang iyong kasintahan, iisa na lang ang tadhana mo. Hindi makapaniwalang tinignan ni Prinsipe Baxia si Yehan bago siya pumili na umalis kasama ang lahi ng mga hayop. Batang lalaki, tayo na. Ang batang malakas mula sa lahi ng mga demonyo ay tumingin kay Wang Chui na hindi pa umaalis. Umalis tayo. Malalim na huminga si Wang Chui at napilitang gumawa ng desisyon na ito, ngunit labis siyang hindi makapaniwala sa kanyang puso. Para harapin si Yehan, hindi lamang nila inanyayahan si Yu Honghuang, isang hindi pangkaraniwang batang malakas, kundi pati na rin si Wang Chui ay nakipagsanib sa isang hindi alam na tao sa lihim, halos mapahamak na nga si Yehan. Ngunit sa huli, lubos na napabuti pa si Yehan. Hindi lamang nila itinulak si Yu Honghuang, isang hindi pangkaraniwang batang malakas, na pumunta sa panig ni Yehan, kundi pati na rin sa ilalim ng pagkakakulong ng kapangyarihan ng mga batas, napalakas pa ni Yehan ang kanyang kapangyarihan mula sa langit hanggang sa maabot na niya ang punto para matrigger ang banal na sakuna. Gayunpaman, kahit gaano pa siya hindi makapaniwala, kailangan na lang niyang lunukan ang sama ng loob na ito. Mabuti namang alam ni Wang Chui na pagkatapos ng araw na ito, nasa tuktok na ng langit si Yehan, at wala nang anumang kapangyarihang makakapigil sa kanya sa lungsod ng tadhana. Ang katotohanan na siya lamang ang maghahari sa lungsod ng tadhana ay isang tiyak na bagay na. Umalis na ang apat na lahi. Ano naman tayo ngayon? Nakita nilang umalis na ang apat na dakilang figure ay kasama ang kanilang mga lahi, tumingin ang lahat sa panig ni Yehan kay Banan Ancient Buddha, Chen Yi, Xu Chaoj, Li Zhengdao, at iba pang mga pinuno. Dalhin natin si Yu Honghuang at umalis na. Ang madilim na gabi na ito ay walang magagawa sa akin, at ang sakunang ito ay walang magagawa sa akin. Sa sandaling iyon, isang mapagmataas na tinig ang narinig mula sa walang hangganang espasyo sa ilalim ng sakuna, at ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa batang lalaking hubad sa itaas na bahagi ng katawan. Sa sandaling pumasok na siya sa antas ng banal na hari at lumabas sa lungsod ng tadhana, maaari na siyang maging isang alamat, walang ibang henyo sa mundo ang makakapantay sa kanya. Umalis na tayo, bumalik tayo sa kanlungan. Nagtinginan sina Li Zhengdao at iba pa bago sila umalis isa-isa. Umiitim na, at si Yehan ay nagtataglay ng braso ng mga Diyos at demonyo. Natural na walang epekto sa kanya ang kadiliman ng ikapitong lugar. Bukod pa rito, mayroon pa siyang kasama na gintong unicorn, kaya hindi naman siya gaanong mapanganib, at maaari silang umalis ng may kumpiyansa. Mabilis na, sa ilalim ng kalanggitang malapit ng maging gabi, bukod sa mga sirang lupain na saksi ng isang dakilang labanan, tanging si Yehan at ang gintong unicorn na lamang ang natitira. Hindi umalis ang gintong unicorn, at walang epekto sa kanya ang kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo. Ang pagkakaroon ng gintong unicorn ay isa sa mga dahilan kung bakit ligtas na umalis sina Li Zhengdao at iba pa. Dumating ang ikalimang sakuna, at ang lilang banal na kidlat ay bumaba mula sa langit na may dalang kapangyarihang puno ng pagsisisi. Sa ibabaw ng walang hangganang espasyo, ipinadala ni Yehan ang kanyang Madjihad body, binaligtad ang kanyang mga ugat ng dugo, at galit na tumakbo pasulong. Sa kanyang tanso na balat, lumabas ang mga ugat, at siya ay tumama sa lilang banal na kidlat na bumababa mula sa tuktok ng langit. Siyempre, ang resulta sa huli ay muling tinamaan si Yehan at nailibing malalim sa lupa. Ngunit nang harapin niya ng diretso ang lilang banal na kidlat, ang mga kaunting lilang kidlat ay pumasok sa kanyang katawan at dumaloy paatras sa kanyang mga ugat ng dugo, na nagpapataas pa ng lakas ng kanyang katawan ng kaunti. Malapit na tayong maabot ang perpektong estado ng nirvana. Kabanata 3279. Lubos na nasa sabik si Yehan kaya siya ay sumiklab palabas ng lupa at muling lumitaw sa walang hangganang espasyo.
Mabilis na, kasabay ng paglitaw ni Yehan, muling nagbubuo ang ika-6 na sakuna, at isang kakilakilabot na presyon ang kumakalat sa nakapalibot na mundo. Nang bumagsak ang lilang sinag ng liwanag na iyon, ganap na naging madilim ang nakapalibot na mundo, at ang lilang sinag ng liwanag na iyon ay nagbukas liwanag sa unti-unting pumapangit na gabi. Boom! Ang pagbanggaan ng pisikal na katawan at ng sakuna ng langit ay umalingaw-ngaw sa mundo, at kahit na sina Li Zhengdao at iba pa na nakabalik na sa kanlungan ay malinaw na narinig ang kakila-kilabot na tunog ng pagbanggaan na ito. Kumpleto ang nirvana. Sa oras na iyon, habang hinaharap ni Yehan ang ika-6 na sakuna, ang mga kaunting lilang banal na kidlat ay pumasok sa kanyang katawan, na agad na nagpapataas ng kanyang Madjihad body sa ikalawang antas ng nirvana perfection. Sakuna ng emperador, 9 na sakuna ng langit ang sumalakay, at ngayon ay ika-6 pa lamang ito. Sa sandaling maranasan na niya ang lahat ng 9 na sakuna ng langit, walang problema para sa Madjihad body ni Yehan na pumasok sa ikatlong antas ng pagpapatunay ng daang tama at Xiaocheng. How. Magpatuloy ka pa, halika pa. Tumangala si Yehan sa langit at malakas na tumawa. Para siyang isang makapangyarihang hari, ang kanyang presyon ay parang isang halimaw, at hindi siya susuko sa harap ng kakila-kilabot na sakuna ng emperador na ito. Bumaba ang ikapitong sakuna ng langit, at ang kakila-kilabot na kapangyarihan ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay bumaba rin sa gabing ito, na bumabalot sa buong mundo. Sa isang sigaw, si Yehan ay tumapak sa walang hangganang espasyo gamit ang kanyang mga paa at hinaharap ang mga pagsubok. Muli namang galit na bumagsak ang kakila-kilabot na lilang banal na kidlat. Sa ilalim ng paglaban ng pisikal na katawan, ang galit na pagbanggaan ay naging sanhi ng panginginig ng walang hangganang espasyo na may puwersang kumakalat sa buong mundo. Ang kakilakilabot na kalubhaan ng ikapitong sakuna na ito ay mas malakas kaysa sa mga nakaraang 6 na sakuna, at ang kapangyarihang sumisira ay hindi maipararawan. Gayunpaman, matapos maranasan ang ikapitong sakuna ng langit, ang Madjihad body ni Yehan na nakamit na ang perpektong estado ng nirvana ay umusad pa ng isang hakbang, at naglalakbay na patungo sa ikatlong estado ng pagpapatunay ng daang tama. Halika pa! Malakas na sumigaw si Yehan. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng lilang kidlat na liwanag sa ibabaw ng walang hangganang espasyo, na parang isang Diyos ng kidlat na puno ng pagsisisi sa mundo. Ang kanyang mga kalamnan ay puno ng banal na kapangyarihang namamahala sa mundo. Pinahirin ng sakuna ng langit, naramdaman lamang ni Yehan na may walang katapusang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan na makakapagpatay ng lahat ng nilalang sa mundo. Bumaba ang ikawalong lilang banal na kidlat, at si Yehan na muling tinitiis ang sakuna ay dumadaan sa isang kalidad na pagbabago. Ang kanyang mga selula at mga ugat ng dugo ay umaapaw, at ang kanyang balat ay parang isang gintong araw na puno ng isang alon ng hindi mamatay na hininga. Ang Madjihad body na may perpektong nirvana ay umusad pa ng isang hakbang, at isang manipis na linya na lamang ang pagitan nito at ng antas ng pagpapatunay ng daang tama. Malapit na tayo, huling hakbang na lamang, ikatlong antas na pagpapatunay ng daang tama at Xiaocheng. Malakas na sumigaw si Yehan sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay parang kayang putulin ang madilim na kalangitan. Sa madilim na kalangitan, sa tuktok ng langit, ang huling sakuna ay nagbubuo sa kalangitan at malapit nang bumagsak kay Yehan. Ito na ang sandali. Maliwanag ang mga mata ni Yehan at puno ng kabaliwan ang kanyang ekspresyon. Wala na siyang 3 sakuna na titiisin pa sa 9 na sakuna ng emperador. Sa sandaling maranasan na niya ang huling sakuna, hindi lamang si Yehan ay magiging banal na hari kundi tutulong din ito sa kanya na itaas ang kanyang Madjihad body sa ikatlong antas na estado ng Xiaocheng. Sa isang iglap, ang kakilakilabot na lilang banal na kidlat ay bumaba mula sa tuktok ng kalangitan ng gabi, na ganap na bumabalot kay Yehan. Ang kakilakilabot na kalubhaan ng huling sakuna na ito ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na mas nakakatakot pa ito kaysa sa kapangyarihan ng banal na emperador. Gayunpaman, ang napakalakas na sakuna ng langit na ito ay eksaktong hinahanap ni Yehan ngayon. Habang mas lumalakas ang kapangyarihan ng sakuna ng langit, mas lumalakas din ang kapangyarihan ng kidlat na nilalaman nito, at maaari nitong palakasin ang katawan ni Yehan sa pinakamataas na lawak. Boom! Sa huling suntok na ito, ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay naging labis na mabangis. Si Yehan ay napapalibutan ng lilang banal na kidlat at muling nailibing malalim sa lupa. Sa ilalim ng lupa, ang pisikal na katawan ni Yehan ay opisyal na muling isinilang, na bumabalutin ng gininto ang liwanag. Ang buong katawan niya ay parang isang banal na Buddha sa isang gintong tasa, at ang mga kaunting malakas na gininto ang liwanag ay umaagos palabas mula sa mga bitek sa lupa kung saan siya nailibing. Ikatlong antas ng Madjihad Physique na estado ng Xiaocheng. Kabanata 3280.
Sa ilalim ng lupa, si Yehan na naging gintong katawan ay nakapag-progress ng mga paa, nararamdaman ang kapangyarihang dala ng kanyang pisikal na katawan sa sandaling iyon. Siyempre, ang pagpapabuti ng Mad-Jihad body ay hindi lamang nagpalakas ng kanyang lakas kundi pati na rin ang kanyang pisikal na katawan ay umabot sa punto na hindi na niya matansya. Sa kuna ng emperador, talagang isang biyaya mula sa langit. Huminga ng malalim si Yehan sa kanyang puso. Ang pagpasok sa antas ng banal na hari na nag-trigger ng sakuna ng emperador na ito ay talagang nakatulong sa kanya sa lahat ng aspeto. Sa ilalim ng kalangitan ng gabi, ang magkapatid na gintong mata ng gintong unicorn ay nakatitig sa lupa na kumikinang ng gintong liwanag. Mula sa mga kaunting gintong liwanag, naramdaman niya pa rin ang isang kakila-kilabot na kapangyarihang nakakatakot sa kanyang puso. Bago pa iyon, bagamat ang gintong unicorn ay pumirma ng isang kontrata na pantay kay Yehan, hindi siya natatakot sa kanya sa aspeto ng lakas. Ngunit sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ni Yehan ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng panganib. Ang ganitong matinding lakas ng pisikal na katawan ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanya. Buksan. Isang mahinang sigaw ang narinig mula sa lupa, at isang figure ang sumiklab palabas nito. Ang gintong katawan na iyon ay nagbukas liwanag sa kalangitan ng gabi, na parang isang gintong bude na nagliliwanag sa mundo. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tiningnan ang kalangitan ng gabi sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, isang gintong trono ay malinaw na lumitaw sa tuktok ng kalangitan ng gabi sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang posisyon ng banal na hari, sa sandaling maupo si Yehan sa posisyong iyon at bigyan siya ng korona ng langit at lupa, maaari na niyang agad na makamit ang estado ng banal na hari. Sa huli, narating ko rin ang araw na ito. Huminga ng malalim si Yehan sa kanyang puso. Noon, tanging siya na lamang ang nakatingin sa iba na dumadaan sa banal na sakuna, umaakyat sa trono ng banal na hari, at nakakamit ang estado ng banal na hari. Ngayon, sa huli ay dumating na rin ang araw na ito para sa kanya. Agad na, hakbang-hakbang na lumakad si Yehan patungo sa trono ng banal na hari na may mga kamay sa likuran, na parang isang emperador na inaakyat ang trono. Bagamat tahimik ang kalangitan ng gabi, tila ito ay marangya. Sayang lamang na walang ibang tao na nakakakita ng larawang ito maliban sa mga mabangis na sinaunang Diyos at demonyo sa mundo at ang gintong unicorn na saksi. Wow! Sa isang iglap nang maupo si Yehan sa gintong trono ng banal na hari, may isang lilang hininga ng emperador na bumaba patungo sa kanya sa mundo. Ang hininga ng emperador na ito ay parang nagkakaroon ng korona at binabotes siya para gawing banal na hari. Nakaupo si Yehan sa trono ng banal na hari, itinaas niya ang kanyang ulo at direktang tiningnan ang bumababa na lilang hininga ng emperador. Sa isang iglap nang itaas ni Yehan ang kanyang ulo, ang lilang hininga ng emperador ay tumagos sa kanyang mga mata na parang dalawang lilang sinag ng liwanag. Sa sandaling iyon, nang pumasok ang dalawang lilang liwanag sa kanyang mga mata, agad na naramdaman ni Yehan na ang kanyang mga mata ay naging napakasakit, na parang ang dalawang lilang liwanag na iyon ay saysubog sa kanyang mga mata. Buzz. Mga alon ng panginginig ang sumiklab sa mga mata ni Yehan, at ang kapangyarihan ng yin at yang na nilalaman ng Chen Limo ay walang katapusang na-stimula, at ang pagpapasig lang iyon ay parang binubuksan ang isang uri ng potensyal. Sa isang iglap, ang paningin ni Yehan ay walang katapusang lumawak. Sa anumang direksyong kanyang titingnan, lahat ay naging labis na malinaw. Daan-daang milya, libu-libong milya, milyong-milyong milya, 10,000 milya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang clairvoyance ay nakakita ng lahat ng bagay sa direksyong kanyang tinitingnan. Napabuti ang clairvoyance. Nagulat si Yehan sa kanyang puso. Kung ang sakop na makikita ng clairvoyance sa sandaling iyon ay iikot ng 360 degrees, ang buong ikapitong lugar ay nasa ilalim ng kanyang paningin. Gayunpaman, kahit na may ganitong pagpapabuti, nararamdaman pa rin ni Yehan na ang kanyang clairvoyance ay maaaring magpatuloy sa pagtingin ng malalim, ngunit napakalaki ng sakop ng ikapitong lugar kaya hindi na posible para sa kanya na magpatuloy pa.